Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, mga kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. So, pag-usapan po natin yung mga possibilities dito na pwedeng mangyari sa bansa natin ngayon. Let us assume or let us say na nagkaroon ng vacancy sa Office of the Vice President. Pero before yan, let us imagine na kung sakasakaling nagkaroon ng sudden political crisis sa ating bansa. Let us say na bakante naman ang Office of the Vice President because the President resigned from his office, leaving a vacuum of leadership in the highest level of the government. So who will succeed the President? Sino ang mag-a-occupy ng office of the president na nabakante due to the resignation or impeachment or disability or worst case scenario na wala yung presidente. So ang immediate successor dito is the incumbent vice president. So medyo may pagka-smooth yung transition of powers diyan dahil nakaabang naman palagi ang vice presidente just in case something happens to the president. The vice president will immediately take over in accordance with the provisions of the 1987 Constitution pagdating sa succession. So yan yung political succession pagdating sa vacancy in the office of the president. Pero ang tanong dito is that what will happen in if in case yung office of the vice president ang nabakante? Will it have the same political succession na smooth katulad doon sa sa office of the president? The answer is no dahil medyo complex ang pagdating doon sa pag-fill up ng vacancy sa office of the vice president. At yan po ang pag-uusapan natin ngayon dito sa episode na to sapagkat we will be discussing the legal framework, the process of the nomination of the vice president and the confirmation of the nomination, the significance of the congressional hearings and the rejections, ano yung magiging legal implications in the event of the rejection of the nomination of the vice president. Kasi pag ni-nominate kasi ang ating vice presidente ay hindi lamang sa House of Representatives ang magko-confirm kundi pati ang Senado. Being a bicameral house ay they need to vote separately, by simple majority bawat house ay kailangang i-confirm ang nomination of the vice president, and that is what we are going to discuss with you, yung complex process of the confirmation of the vice president by the House of Representatives and the Senate of the Philippines. The legal foundation for filling the vice presidential vacancy is primarily established in Section 2, Article 7 of the 1987 Constitution. This provision outlines the necessity for the president to nominate a candidate to occupy the vacant office of the vice president as a result of the resignation or death or removal from office, which is actually impeachment. Pag sinabi kasing removal from office, that is the result of the conviction of the vice president from the impeachment proceedings. So dito din sa constitutional provision na to ay ini-ensure na ang papalit na vice presidente ay capable at qualified in order to maintain the integrity of the executive branch of the government. So yung proseso magi-start yan pag nagkaroon ng bakante nga ay sa pag-nominate ng candidate ng ating presidente. At yung nominee ay may come from the House of Representatives or the Senate of the Philippines. At kapag nagkaroon ng nomination ng ating pong presidente ay isusumite ang nomination sa House of Representatives at yung isa ay sa Senate of the Philippines upang sila ay magsagawa ng kanilang congressional hearings in order to determine the
capability and the qualifications of the nominee submitted by the President. So alam niyo naman kasi na bicameral ang ating lehislatura. So sabi ng ating konstitusyon, dapat they need to vote separately. By simple majority, mako-confirm kung sino man yung dinominate ng ating presidente. So pag-submit ng nomination, there will be this significant congressional hearings na kung saan i-check nga ng ating Kongreso at ng ating Senado kung qualified ba ang na-nominate ng Presidente. Sapagkat alam niyo naman ang qualifications ng ating Vice Presidente ay pareho ng Presidente. At kasi ang qualifications naman ng mga senador at ng House of Representatives ay magkaiba rin. Sa House of Representatives, kapag ikaw ay tumakbo, 25 anyos lamang ay qualified ka na, natural born citizen. At sa Senado naman ay 35 years old. So dapat makita ng ating House of Representatives at ng ating Senado kung pumapasok pa sila doon sa qualifications imposed by the 1987 Constitution regarding the age, no, the citizenship, at yung kanilang paninirahan dito sa Pilipinas na kailangan ay at least 10 years no before the election. So, yun yung mga chechekin. Ay, paano kung nakapag-nominate ng less than 40 years old? So, hindi siya papasok. At titingnan din yung background ng nominee. Katulad ng kung siya ba ay hindi no, na involved sa mga controversial issues in the past. Like for instance, wala bang mga naging kaso at malinis ba ang record niya at ang kanyang bang performance when he was still a member of the House of Representatives at ng ating Senado ay talaga naman exemplary. Yun yung mga tinitingnan dyan. So, ang problema ay may arise what if yung inendorso at ninominate ni Presidente sa House and the Senate ay inaprubahan ng Senado, ngunit hindi inaprubahan ng House of Representatives and vice versa. Let us say, let us give a concrete example of this scenario. Palagay nyo ang ninominate ng Presidente ay si Bong Revilla, no? At naging subject ko pa congressional hearings, no? Kasi checkin niya kung qualified. At maganda ba ang background, no? Hindi ba na-involved sa mga previous controversies involving management of funds? Magkakaroon ng problema sapagkat sa House baka hindi lumusot sapagkat nagkaroon ng hindi magandang background si Senator Bong Revilla, kung si Senator Bong Revilla yung maging nominee. Dahil ito, dinidiscuss ko to dahil napanood ko kay Chris Ulo, yung isang vlogger na madalas kong napapanood dahil sa kanyang magandang pag-deliver ng mga ng kanyang mga content, no? At hindi masyadong seryoso at pero totoo ang mga dinideliver na content pero minsan nakakatawa siya eh. No? Panoorin niyo si Chris Ulo. So sabi niya kasi kung si Bong Revilla lang parang hindi maganda na siya ang kapalit ni Sara Duterte. So paano kung gano'n na nangyari at ang ating Kongreso ay ni-reject no ang nominasyon na ibinigay ng presidente o kaya vice versa kung ang yung House naman ang nominee doon si Speaker Romualdez at ni-reject naman ng Senado dahil sabihin natin kunwari na involved sa mga previous issues yan, may mga controversies. So ganun din. So what will happen in that situation? So may the nominee no continue or succeed doon sa office of the Vice President na nabakante. So kapag hindi nag-confirm ang Senado or House of Representatives at isa lang ang nag-confirm, either the Senate or the House, hindi siya pwedeng mag-assume ng office of the Vice President. So kapag na-reject yan, there is a need on the part of the President of the Republic of the Philippines to submit again another nominee to both houses. So doon pumapasok yung complexity, yung prosesong medyo
magkakaroon ng problema just in case hindi nagkasundo yung Senado at yung lower house sa pag-confirm sa nominasyon na isinabit sa kanila ni Presidente. So what will be the legal implication of that rejection? So hindi nga makakapag-assume ng office, and at the same time kinakailangan na ang ating presidente ay mag-nominate uli ng candidate for the office of the vice president. So doon doon na magsisimula uli yung proseso. So kailangan kasi dito medyo maingat ang pag-submit ng nomination sa both houses. So siguro prior to that, nagkakaroon siguro ng usapan yan. Just like in the case of Tito Ginggona, remember during the time na naging presidente si Gloria, as a result of EDSA 2, natanggal si ERAP, pumalit bigla si Gloria Macapagal at nagsabit ng nominasyon si Gloria at ang ni-nominate nga niya ay si Tito Ginggona. Since maganda naman ang relasyon ni Tito Ginggona to both houses, sa Senate and the lower house, so ang bilis ng confirmation ng kanyang nominasyon. So siguro dito, just in case nagkaroon ng vacancy, kinakausap siguro yan dapat ng presidente before submitting the nomination in order to ensure na magkakaroon ng smooth process regarding the confirmation of the nominee to the office of the vice president. In conclusion, the process of filling the vacancy in the office of the vice president is a structured and a significant aspect of political governance. It requires a careful examination and screening of the nominee to the office of the vice president, and it must undergo a very thorough confirmation process by both houses of our legislative department. At kailangan talagang mabusisi ng husto, hindi porket ito ay nominee ng presidente ay automatic nang makukonfirm ng ating kongreso. Kinakailangan magkaroon ng proper coordination, lalong-lalo na pagtingin sa kwalifikasyon at capacity ng papalit na vice-presidente. So, well-screened dapat yan. Dahil lang sinabi ko nga kanina, ang qualifications ng vice president ay pareho ng sa presidente at iba din ang qualifications ng senador at ng mga kongresista. So, minsan kasi na-overlook yan. So, the Congress and the Senate must be able to screen very well kung pumapasok ba yung qualifications na ng isang nominee na nanggaling either sa Senado or sa Kongreso. Dahil ang edad na age qualifications niya magkakaiba at ang residency requirements niyan ay magkakaiba rin. So, dapat lamang nabusisiin ng husto kung ito ba ay umaayon sa mga qualifications and criteria na sinasabi sa ilalim ng 1987 Constitution. So hanggang dyan na lamang po tayo. Sana ay may karagdagang kaalaman na naman kayong nakuha dito sa aking YouTube channel, at sana po ay huwag niyo pong kalimutan i-like, i-share at mag-subscribe kayo dito sa aking YouTube channel. Dapat wag niyo kalimutan yun dahil siguradong may matututunan kayo sa bawat episode na ating pong ilalabas dito sa aking YouTube channel. So marami pong salamat at magandang araw po sa inyong lahat.